Sa mga vloggers na DDS vloggers na nagpakalat ng mga hindi magandang impormasyon, kung ano mang agenda ninyo, kung ang agenda ninyo ay makakuha lang ng support, wag naman sa ganitong pamamaraan na sisiraan ninyo ang Pangulo natin at ang balik ho niyan ay doon kay Vice President Sara ang putok dito. Na lumalabas na kayo'y inuutusan upang siraan ang Pangulo. Darating ang takdang panahon na kayong mga vlogger na nagpakalat ng hindi tamang impormasyon ay tutugwisin kayo ng batas. Mayroon ng ngayon ang NBI, mayroon nagandak na sila ng thorough investigation hinggil dito at kayo, tumbok na kayo. Kayong mga nagpakalat ng hindi tamang balita tungkol dito sa kalusugan ni Pangulong Marcos ay tumbok na kayo. Anytime, pwede na kayong damputin. So, paninindigan ninyo kapag mahuli kayo, baka naman pagdating ng panahon ay ituturo nyo naman ang mga Duterte na sila yung may pakana dito sa mga ginagawa ninyong pagpakalat ng mga hindi tamang impormasyon. So, mga kababayan ko, mga DDS, huwag kayong basta-basta magpapaniwala dito sa mga kumakalat ngayon na mga misinformation hinggil dito sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Buhay na buhay si Pangulong Marcos at nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Sa katunayan, kung hindi kayo maniwala doon sa araw ng kagitingan, kahapon pumunta siya sa Pampanga. Nandoon siya sa isang housing facilities doon. Bumibisita siya doon. So, mga kababayan, mag-ingat tayo, Mag-ingat tayo sa mga vloggers na iniidolo natin dahil lang kakampingan ni Vice President Sara. Pero ang kanila namang mga pinalabas ng mga impormasyon ay hindi naman totoo. So, nakakasira ito sa Vice Presidente natin. Dagdag ito sa pasanin ng Vice Presidente natin. Kasi ang lalabas kasi dito ay kagagawa ng mga kampo ng mga Duterte. Itong pagpakalat ng mga vloggers para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi naman totoo kasi yung nandoon yung mga mainstream media makapagsabi sila na nandoon sila mismo. Mga field reporters nila at hindi talaga totoo na throwback or AI ang nangyari doon, mga kababayan. So, ilang bisis kitong sabihin ilang bisis kong sasabihin sa inyo, hindi tayo magkalaban dito, pareho tayong kulay, pareho tayong DDS, ngunit itong isyu na to, please, makikiusap ako, timbang-timbangin ninyo, kung solid kayong Duterte supporters, timbang-timbangin ninyo ang pananalita, ang mga kalidad ng tao na paniniwalaan ninyo. Lalong-lalo na dito sa usaping ito, mga kababayan. Yung nagpakalat ngayon, yung tatlo na yan, tumbok na yan. So, mag-ingat tayo, mga kababayan, tulungan natin si Vice President Inday. Tulungan natin ang Vice Presidente natin kung totoong nagmamahal tayo sa kanya. Hindi tayo magpakalat ng hindi tamang mga impormasyon.